Magandang araw po mga beloved. So July 27, yan po, 2026 at nakita ko lang sa mga video ko before na 2 years ago pala ako pinagkatiwalaan po ng Panginoon na magdala ng kanya mga salita po at sa biyaya ng Diyos, kabagan ng Diyos sa 2 years na yon, tayo po ay pinatapang sa pagdadala ng kanyang mga salita at tayo po ay syempre nadagdagan po yung pananampalataya ko at saka yung sa dami kasi ng encounter ko sa Panginoon na He will never leave you nor forsake you po. Totoo talaga. Yan po na maniwala ka lang, sumampalataya ka lang. Kahit hirap na hirap ka, ang daming problema, basta sampalatayaan mo kahit matagal. Yan kahit yung paggaling ko po. So sabi ko bahala na po ang Panginoon, pupurihin po Panginoon. At sa ating mga kaibigan na yung post ko nga nagdadala ng salita ng Diyos na walang otoridad kasi mabigat nga yung word of God po. So sana sila po'y makatanggap ng kaligtasan, magsisi. No po. So purihin po ang Panginoon at bago po ang lahat tayo po muna'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito Panginoon sa pagkakatiwala po sa iyong abang lingkod. Ang aming dalangin sa aming mga kaibigan, nawa maayos po sila ngayon. O Diyos, at nawa Panginoon sa aming maiksing pagbubulay na yung mga salita. Nang ayong sa mga salita ay dumating na may makalangit na kapangyarihan. O Diyos, Panginoon na sila, ito po ay mag-akay, magdala sa kanila sa pagsisisi. O Diyos, sa kaligtasan Panginoon na pinaghirapan ng aming Panginoong Jesus. O Diyos, hallelujah. Salamat po Ama at patuloy naming dalangin rin sa aming mga kaibigan ang patuloy na kagalakan sa pakikinig na yung mga salita. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila. O Diyos, bigyan ng proteksyon. Ano mang pangangailangan, ikaw po maglalaan sa bawat isa sa kanila. Salamat po Panginoon, patuloy mong gabayan ang iyong abang lingkod. O Diyos, na ang iyong salita, Panginoon, ay mati mo sa bawat isa sa amin at ito po ay maipamuhay namin. O Diyos, na may buong katapatan, dakilang Diyos. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan po. Pasensya na kung medyo sinusinok ako pagkaano po na po. So, ang title natin, Time is at Hand po. Malapit na ang oras. Sa mga nainip, nakatulog, eto na yung oras, hindi na tayo nagbibiro na po. So, at saka yung bago ko makalimutan, binago ko yung prayer ko sa Panginoon na sabi ko makasama sa rapture ang aking mga mahal sa buhay na hindi nakatanggap ng kaligtasan. Ngayon, ang prayer ko na lang, Lord, sana kasama mo na sila dyan. Yan, na maging sapat po ang ginagawa ko para yung prayer ko na yan ay kumbaga, umano sa Panginoon na mapagbigyan. No po, na kasi marami kong kakulangan at napakahirap kung sila ay nasa, di ba, impyerno. So, ang ano ko na lang, Lord, sana kasamahin mo na sila dyan. Yung po rin po ang Panginoon. At saka yung, yun pala, time is at hand po. So, sorry lang, maraming paligoy-ligoy. At saka, eto na nga, malapit na po ang oras sa mga naiinip. Eto na talaga yun. So, Romans 13:11 NLT, New Living Translation po. This is all the more urgent for you know how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation is nearer now than when we first believed. Marami na nga nang inip. So, eto na po yan. Kawakasan na. At marami pang hindi nakakaalam. Yung po rin po, Panginoon. At i-share ko lang na akayo ko 2015. Sa totoo lang, aligagana akong umuwi. Pero hindi pala ako pwede makauwi. At saka yung, chinek ko na kagad sa internet yung rapture. Yan po kawakasan. Ang dami ko nang sinerge. Yan kasi hindi ko nga alam yung salitang rapture po. At gusto ko lang i-share sa inyo, na-share ko nung last time na may pumunta talaga dito na niningil. So sabi ko nga, may marami tayong bayarin na po na nung aking hinawakan ko yung milyon, before pa yon nailista ko na MaxiCare, magbabayad ka ng kailangang bayaran po. Pero nung nahawak ko na, wala na sa utak ko. At yun nga, may dumating po. At alam mo yon, syempre wala na yung takot sa atin sa biyaya ng Panginoon. Tiwala tayo sa Diyos kahit walang pera. Ang gusto ko lang i-share na hindi ko nasabi, na imbis na yung takot ba, of course may ganun, pero hindi, iba na po. Imbis na ako po yung nag-evangelism sa kanya. Na tinanong ko sa kanya, alam mo ba yung rapture? Alam mo ba yung kawakasan, salvation? So, marami pa hindi nakakaalam. At binigyan ko nga po siya ng tracts. Yan. At sana nga na buksan niya, kasi marami kong binigay sa kanya, siguro 10, sabi ko, ipamigay mo. Yan po, so po rin po ang Panginoon. At
Um, Sabi sa Romans 13:14 NLT, instead clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ, and don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. So, ayun po, sobrang hirap ako magsalita. Tayo nga na tumanggap po sa Panginoong Hesus ay huwag na tayong 'di ba, lumakad po sa daan ni Kristo. Galatians 3:27, binuwisin mo si Kristo sa dapat, huwag mong dudumihan. No po. Hindi po ako perfectong tao, pero nagsusumikap na magawa ang pinakamabuti, makapagtapat po sa Panginoon kasi nakakatakot, may iwan po. So, glory to God. At sa 1 Corinthians 15:52 NIV, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be imperishable and will be changed. Ayan. Okay, so from mortal body to immortal body, yung mga buhay na agawin po ay papalitan ng katawang hindi nasisira. At yung mga namatay kay Kristo, yun po naglingkod, tumanggap ng kaligtasan, ay papalitan rin po ng katawang hindi nasisira. Ano po? So, po rin po ang Panginoon. At yung twinkling of an eye, so mabilis lang siya. Sa isang kisap mata. At saka yung sa Matthew 24:21 CEB, this will be the worst time of suffering since the beginning of the world, and nothing this terrible will ever happen again. Yung nga po yung gera, lindol, bagyo, kahirapan, kasamaan, kasi kaman ng tao sa pera, at yung Great Tribulation pa po, mga pananalita ng mga masasama, di ba? At saka yung kanya-kanyang salba ng sarili, greediness, pagiging sakim sa pera. Kung napapansin nyo, lahat ng tao gusto, kahit bata, matanda, kumita, puro pera, pera, pera. Ano nangyayari ngayon sa buong mundo? Puro pera na lang po kumbaga nagpapatayan na dahil sa pera. Yung mga bata, pumapatay na. No po? So, tsaka yung masasamang salita talaga. Sabi sa Matthew 24:29, ERB version, right after the trouble of those days, this will happen. The sun will become dark and the moon will not give light. The stars will fall from the sky and everything in the sky will be changed. So, correct ko lang kung tama yung rinig ko sa Panginoon po. So, may nasabi ako, di ba, Great Tribulation. So, iba pa yung, although sinabi ko naman kanina, na ito yung mga nangyayari sa atin, at iba pa yung Great Tribulation na talagang matindi na po yung galit ng Panginoon. Ano po? Ito yung magpagkawasak na nakikita natin ngayon, winawasak ang buong mundo. Kasi papalitan niya ng bago di ba? New heaven and new earth po. So, glory to God. Hindi ko alam kung tatapos ko na to. Tuloy natin, the stars will fall from the sky and everything in the sky will be changed. So, Romans 8:18, consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Sa atin po, na mga naglilingkod, nag-aantay, alam natin yan, na hindi, kumbaga, this is nothing worth comparing sa inaantay natin na pagdating po na ating Panginoon. Yan po, na kumbaga wala tong hirap natin. Kaya ako, kahit hirap na hirap, yan, sige lang. Kasi ang kapalit nito ay syempre kasama po natin ang Panginoon, di ba, sa langit po. At napakakala ng iba, madaling pumasok ng langit. Pero hindi nila alam ang katotohanan po. Kasama mga kaibigan, patuloy kami i-invite po sa inyo na sana po ay tumanggap na po tayo ng kaligtasan. At pwedeng ikaw ay nga, maraming pwedeng mangyari, hindi natin hawak po ang bukas. Yan po. At again, sa tunay na pananampalataya, kagaya ng post ko, lahat ng church, mga tao kasapi nito, na hindi kay Kristo po, yan, pati yung unfaithful port watchers, yan po ay maiiwan po sa rapture. So, mahal na mahal ko kayo, port watchers. Sana po tayo po ay lumakad sa daan ni Kristo. No po? So, sa aming mga kaibigan, sana po, at pati sa Alamidos, kung sino po gusto sumama sa akin, yan, PM nyo lang po ako. Sana may makasama ko. No po? So, may sasakyan tayo. Ang Diyos po ang maglalaan. Ito po isang pribileyo na makatanggap ka ng kaligtasan. Siyempre, makapakanig ng salita ng Diyos, ang dalisay na salita ng Diyos na po. Salamat po at tayo po manalangin.
Purihin ka, Ama, salamat po sa maiksing pagbubulay ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan, kabutihan, sa iyong tulong araw-araw, Panginoon. Patuloy na naming dalangin ang pag-iingat po sa bawat isa sa mga nangyayari ngayon, O Diyos. Tulungan mo ang aming mga kaibigan na makasampalataya, O Diyos. Makakilala sa iyo, Panginoon. Mapaglingkuran ka habang sila'y may lakas, habang sila'y may mga tinatangkilik, O Diyos, sa kanilang mga experiences na magamit nila para sa iyong gawain upang higit ka maluwalhati. Salamat po, Ama. Dalhin mo kami sa araw ng bukas sa another pag-share po ng iyong mga salita. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa lahat, and to God be all the glory.